Si Natsu ay isang napakalakas na salamangkero na may kakayahang magbuga ng apoy. Nakatira siya sa isang bansa kung saan laganap ang mahika at madalas nagaganap ang malalaking labanan ng magic. Isa siyang miyembro ng sikat na Wizards Guild na kilala bilang Fairy Tail. Medyo kilala si Natsu dahil ang fire magic ay isa sa mga pinakabihirang kakayahan na maaaring taglayin ng isang tao. Mas lalo pang kahanga-hanga ang kanyang kapangyarihan dahil noong bata pa siya ay sinanay siya ng isang tunay na dragon na nagngangalang Ignil. Sa mundong ito, napakabihira na ng mga dragon kaya lalo pang nakakagulat ang lakas ni Natsu. Naglakbay siya upang muling mahanap si Ignil dahil may mga tanong siyang tanging ang dragon lamang ang makakasagot. Sumakay siya ng tren papunta sa isang sikat na port city matapos niyang makarinig ng balita tungkol sa isang gumagamit ng fire magic na maaaring may kinalaman kay Ignil. Ngunit may problema si Natsu sa pagsakay sa mga sasakyan dahil nagkakaroon siya ng matinding motion sickness. Sa kabila nito, kasama ang kanyang tapat na mahiwagang kaibigan na si Happy, nagawa pa rin nilang matapos ang kanilang paglalakbay. Pagdating sa lungsod, naglibot sila habang hinahanap si Ignil. Habang naglalakad si Natsu, napansin niya ang isang grupo ng mga babae na nakapalibot sa isang lalaki na tinatawag nilang Fire Wizard. Dahil dito, agad siyang na-excite dahil inakala niyang si Ignil yon. Ngunit nang makita niyang mabuti, nadismaya siya dahil isang ordinaryong lalaki lamang pala iyon na nagpapakitang gilas ng kanyang magic sa harap ng mga babaeng walang alam sa mahika. Hindi siya na-impress kaya umalis na lamang siya at sinabing wala namang kakaiba sa lalaki. Nagalit ang mga babae sa sinabi niya at agad siyang sinalakay at pinagtulungan na bugbugin. Gayunpaman, pinigilan sila ng lalaki at lumapit kay Natsu. Binigyan pa niya si Natsu ng autograph board ngunit sinabi ni Natsu na hindi niya iyon kailangan. Dahil dito, lalo pang nagalit ang mga babae at muli nilang pinagtulungan na bugbugin si Natsu. Samantala, tila walang pakialam ang lalaki at sinabi lamang na may gaganapin siyang party sa kanyang cruise ship at inaasahan niyang pupunta roon ang lahat ng babae. Pagkatapos sabihin niyon ay umalis na siya. Pagkatapos ng pangyayari, lumapit ang isa sa mga babae at nagpakilala bilang Lucy. Nagpasalamat siya kay Natsu dahil sa ginawa nito dahil nabasag ang charm na nakaapekto sa kanilang lahat. Dinala sila ni Lucy sa isang malapit na restaurant kung saan kumain sina Natsu at Happy na parang ilang araw nang hindi nakakain. Habang kumakain sila, ipinaliwanag ni Lucy na ang lalaking iyon kanina ay gumagamit ng isang espesyal na magic item na may kakayahang mangakit o manghypnotize ng mga babae sa paligid. Ginamit niya ito para sumikat at magmukhang kahanga-hanga. Dahil kay Natsu, nagising si Lucy mula sa epekto ng charm magic. Bilang pasasalamat, sinabi ni Lucy na libre na ang lahat ng pagkain ni Natsu. Ikinwento rin niya na isa siyang wizard at balak niyang sumali sa isang guild sa lalong madaling panahon dahil ang isang wizard na walang guild ay hindi itinuturing na ganap na wizard. Sinabi rin niya na pangarap niyang makasali sa sikat na guild na Fairy Tail ngunit wala siyang ideya kung paano makapasok doon. Habang abala si Natsu sa walang tigil na pagkain, napagtanto ni Lucy na masyado na siyang napadaldal. Pagkatapos bayaran ng bill, umalis na siya ng restaurant. Naupo siya sa isang bangko sa parke habang nagbabasa ng isang magic magazine. Bigla na lang lumabas mula sa mga palumpong ang lalaking nakita nila kanina at personal siyang inimbita sa party sa cruise ship. Tumanggi si Lucy at sinabi na hindi siya tulad ng ibang babae na madaling malinlang dahil alam na niya ang tungkol sa charm magic. Sinabi ng lalaki na biro lamang ang lahat at ginawa lang niya iyon para mas mapansin at magustuhan siya ng mga tao. Pagkatapos ay nagpakilala siya bilang isang miyembro ng Fairy Tail. Dahil doon, agad na naengganyo si Lucy. Sinabi pa ng lalaki na maaari siyang maglagay ng magandang salita para makapasok si Lucy sa Fairy Tail kung dadalo siya sa party. Sa huli, pumayag si Lucy na sumama. Nang gabing iyon, sina Natsu at Happy ay nakatanaw sa cruise ship mula sa malayo at kahit tinitingnan lang ito ay nahihilo na agad si Natsu. Samantala, nasa loob na ng cruise si Lucy at kausap ang lalaki. Sinubukan ng lalaki na gumamit ng magic para mawalan siya ng malay. Agad namang tumayo si Lucy at sinabi sa kanya na tumigil. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang lahat ng mga babae ay nawalan na ng malay. Maya-maya, lumabas ang mga tauhan ng lalaki upang kunin ang mga babae. Agad na inilabas ni Lucy ang kanyang mga magic key ngunit pinigilan siya ng lalaki at itinapon ang mga susi sa dagat. Nadurog ang loob ni Lucy dahil akala pa rin niya na miyembro ng Fairy Tail ang lalaking iyon. Sumigaw siya na ayaw niyang maging miyembro ng isang maruming guild tulad niyon. Bigla namang nabasag ang bubong at mula sa usok ay lumitaw si Natsu. Ngunit bago pa siya makagalaw, bigla siyang nahilo dahil nasa gitna sila ng dagat at bumagsak siya. Si Happy, na lumilipad sa itaas, ay mabilis na hinayla si Lucy gamit ang kanyang buntot at lumipad palayo sa gabi. Sinubukan ng lalaki na pigilan sila gamit ang kanyang magic ngunit naiwasan ni Happy ang mga atake.
Gayunpaman, naubos ang kanyang magic at nawala ang kanyang mga pakpak kaya nahulog silang dalawa sa dagat. Samantala, pinagtulungan ng mga tauhan sa barko si Natsu. Agad na lumangoy si Lucy sa ilalim ng tubig at nakita ang kanyang mga nahulog na susi. Dinala niya ang mga ito pabalik sa ibabaw at ginamit ang isa sa mga Watergate key upang tawagin ang Sea Spirit. Lumitaw ang espiritu at pinagsabihan si Lucy na kung muli niyang ihuhulog ang mga susi ay papatayin nito ang buong pamilya niya. Pagkatapos ay inutusan ni Lucy ang espiritu na itulak ang buong barko papunta sa Pampang. Lumaki ang alon ng dagat at tinangay nito ang barko pati sina Lucy at Happy hanggang sa makarating silang lahat sa dalampasigan. Sinabi ng Sea Spirit kay Lucy na huwag muna siyang tawagin sa loob ng ilang linggo dahil may plano siyang bumiyahe kasama ang kanyang boyfriend at pagkatapos ay naglaho ito. Sa wakas, sa dalampasigan, lumabas si Natsu mula sa wasak na barko at inutusan ng lalaking manloloko na sabihin ang totoo tungkol sa sinasabi nitong miyembro siya ng fairy tale. Ngunit sa halip na sumagot, pinaharap ng lalaki ang dalawa niyang tauhan kay Natsu na agad namang tinabig ni Natsu na parang wala lang. Muli niyang tinanong ang lalaki na magsabi ng totoo dahil siya mismo ay miyembro ng fairy tale at hindi pa niya kailanman nakita ang taong iyon. Nabigla si Lucy sa revelasyong iyon. Ipinaliwanag ni Happy na ang lalaking iyon ay dating miyembro ng isang maliit na guild na sangkot sa pagbebenta ng mga ilegal na magic item ngunit pinalayas matapos siyang magnakaw mula sa kanila. Dahil sa galit, ginamit ng lalaki ang lahat ng kanyang magic item upang lumikha ng isang napakalakas na fire typhoon at itinira ito kay Natsu. Hindi niya alam na si Natsu ay isang tunay na fire dragon slayer na kayang kumain ng apoy. Nilamon ni Natsu ang buong atake at pagkatapos ay naglakad papalapit sa kanya. Ngayon naman si Natsu ang umatake at ginamit ang kanyang apoy upang wasakin ang kanilang buong grupo. Nang mawala ang alikabok, tanging ang lalaking manloloko lamang ang nakaligtas matapos umiwas gamit ang kanyang magic. Sumigaw si Natsu na hindi niya hahayaang sirain ng isang tulad niya ang pangalan ng kanyang guild. Tumakbo siya papalapit habang umiiwas sa mga atake ng kalaban, tumalon sa ere, at sinuntok ito gamit ang naglalagablab niyang kamao. Muling lumipad sa ere ang kalaban at naglabas ng isang napakalakas na atake. Naiwasan iyon ni Natsu, ngunit sinundan ito ng kalaban ng isang malaking bola ng magic. Muli itong nilamon ni Natsu at agad na sumugod upang bigyan siya ng isang napakalakas na suntok na tuluyang nagwakas sa laban. Gayunpaman, sa gitna ng laban ay kalahati ng lungsod ang nasira. Dahil dito, dumating ang Royal Guards upang hulihin sila kaya napilitan sina Natsu, Happy, at Lucy na tumakas. Sa wakas ay nakarating sina Natsu at Lucy sa guild ng fairy tale. Pagpasok nila, nakita nila ang napakaraming wizard na nag-iinuman, nagsasaya, at nagkakagulo. Ngunit bago pa man may mangyari, bigla na lamang sinipa ni Natsu sa mukha ang isang lalaking may malaking ngipin dahil sa pagsisinungaling nito tungkol sa lokasyon ni Ignil. Sumagot ang lalaki na ipinasa lamang niya ang impormasyong narinig niya. Dahil dito, nagsimula ang isang malaking rambulan na mabilis na kinasangkutan ng buong guild. Habang tumatagal ay mas marami pang wizard ang sumasali sa gulo kaya natakot si Lucy. Nilapitan naman siya ng isa pang miyembro ng fairy tale na nagngangalang Mira Jane at sinabi na huwag siyang mag-alala dahil normal lang ang ganitong kaguluhan sa guild. Ngunit habang nagsasalita siya ay nataman siya ng isang malaking lalaki na natulak ni Natsu. Maya-maya ay nagpa siya ang lahat na gumamit na ng magic sa kanilang laban. Ngunit bago pa muling sumiklab ang gulo, biglang lumitaw mula sa itaas ang isang napakalaking anino at sumigaw upang patahimikin silang lahat. Tinapakan nito si Natsu upang mapatahimik siya. Pagkatapos ay tumingin ito kay Lucy at tinanong kung siya ba ay bagong recruit. Pagkatapos noon ay bigla itong lumiit at nagpakilala. Siya si Makarov, ang guildmaster ng fairy tale. Tumalon siya papunta sa balkonahe at pinagalitan ng mga miyembro dahil palagi nilang winawasak ang kalahati ng lungsod saan man sila magpunta. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang isang makapal na tumpok ng mga reklamo mula sa Magic Council. Sinabi ni Makarov na si Natsu ang Some-Ire sa kalahati ng Port City at ang ibang miyembro naman ng guild ay palaging nagdudulot ng kaguluhan saan man sila magpunta. Ngunit sa halip na pag-alitan sila, hinikayat pa niya silang sundin ang kanilang puso. Ayon sa kanya, ang mga wizard ay parang mga mababangis na hayop na hindi maaaring kontrolin. Sa huli, natanggap ni Lucy ang marka ng fairy tale. Lumapit siya kay Natsu na nakatingin sa quest board upang maghanap ng susunod na misyon. Biglang pumasok sa guild ang isang batang lalaki at dumiretso kay Makarov upang tanungin kung nakabalik na ba ang kanyang ama. Sinabihan siya ni Makarov na umuwi na dahil ang kanyang ama ay isang wizard at kayang alagaan ang sarili. Ngunit lalo itong nagalit at sinabi na 4 na araw na dapat nakauwi ang kanyang ama. Sa galit, sinuntok pa niya si Makarov sa mukha bago tumakbo palabas.
Narinig ni Natsu ang lahat, sinuntok ang quest board, kinuha ang kanyang gamit at agad na umalis sa guild upang hanapin ang ama ng bata. Ipinaliwanag ni Mira Jane kay Lucy na iniwan si Natsu ng kanyang ama noong bata pa siya. Lumaki siya sa ilalim ng pag-aalaga ng isang dragon na nagngangalang Ignil. Ang dragon ang nagturo sa kanya ng lahat mula sa pagbabasa at pagsusulat hanggang sa paggamit ng magic at pakikipaglaban. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nawala si Ignil at hindi na muling nagpakita. Mula noon ay naglalakbay na si Natsu sa buong kontinente upang hanapin siya ngunit hindi pa rin siya nagtatagumpay. Nagpasya si Lucy na samahan si Natsu sa kanyang paglalakbay. Sumakay sila sa isang karwahe na magdadala sa kanila malapit sa mga bundok. Habang naglalakbay ay muling sumama ang pakiramdam ni Natsu dahil sa motion sickness, ngunit natuwa rin siya nang huminto ang karwahe dahil sa hirap ng daan. Bumaba si Natsu at kasama sina Happy at Lucy ay nagsimulang umakyat sa napakalaking bundok. Hindi handa si Lucy sa lamig dahil manipis lamang ang suot niyang damit samantalang si Natsu ay walang problema sa malamig na panahon dahil sa kanyang fire magic. Sa sobrang lamig, napagod si Lucy at ginamit ang isa sa kanyang magic keys upang tawagin ang isang malaking clock spirit. Pumasok siya sa loob nito upang makaramdam ng init at sinabi kay Natsu na ibalik na lang siya sa guild. Nainis si Natsu sa sinabi niya kaya nagpatuloy siya sa paglalakad habang sumisigaw ng pangalan ng ama ng bata na si Macau. Biglang umiwas si Natsu nang may umatake sa kanya na isang malaking puting unggoy na tinatawag na Vulcan. Bago pa makapag-react si Natsu, tumakbo ang Vulcan papunta kay Lucy, kinuha ang buong clock spirit na kinaroroonan niya at mabilis na tumakas kasama nito. Hinabol ni Natsu ang Vulcan papasok sa isang kuweba at sa wakas ay naabutan niya ito. Ngunit nadulas siya sa sahig at bumagsak. Tinanong niya ang Vulcan kung nakita ba nito ang isang taong nagngangalang Macau na pumunta roon isang linggo na ang nakalipas. Mukhang may alam ang Vulcan at tinawag si Natsu upang sumunod dito, saka itinuro ang labas ng kuweba. Ngunit nang lumapit si Natsu upang tingnan, bigla siyang itinulak ng Vulcan palabas ng kuweba at nahulog sa malalim na bangin. Agad na lumapit si Lucy upang tingnan ngunit wala siyang makita. Sa takot na baka patay na si Natsu, kinuha niya ang isa sa kanyang magic keys at tinawag ang isang Minotaur spirit na may dalang malaking palakol. Agad namang umasta ang Minotaur na parang labis na humahanga kay Lucy at handa na sana nitong labanan ang Vulcan nang biglang bumalik si Natsu at sinipa ang Minotaur palayo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Sumigaw si Lucy na ang toro ay isa sa kanyang mga espiritu at pagkatapos ay tinanong kung paano siya nakaligtas sa pagkahulog. Sumagot si Natsu na si Happy ang sumalo sa kanya. Sa wakas ay nagsimula na ang laban. Sinubukan ng unggoy na suntukin si Natsu ngunit nagawa niya itong harangin at agad na gumanti ng isang malakas na sipa na nagpatalsik sa kalaban. Muling sumugod ang unggoy ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit si Natsu ng naglalagablab na sipa na muling nagpabagsak dito. Sinubukan ng unggoy na gambalain siya sa pamamagitan ng malakas na pag-atake ngunit nanatiling matatag si Natsu. Doon niya napansin na napulot ng unggoy ang palakol ng Minotaur at ngayon ay armado na ito. Sinubukan nitong tamaan si Natsu ngunit naiwasan niya ang bawat atake. Sa kasamaang palad, nadulas muli si Natsu sa yelo at bumagsak. Sinamantala ito ng unggoy at sinubukang tamaan siya, ngunit nagawa ni Natsu na pigilan ng palakol sa huling sandali. Dahil sa init ng kanyang katawan, bahagyang natunaw ang talam ng palakol. Ininom ni Natsu ang mga patak ng natunaw na metal upang dagdagan ang kanyang lakas at pagkatapos ay gumanti ng isang napakalakas na suntok na nagpabagsak sa unggoy sa pader at tuluyang nagpawala ng malay dito. Sinubukan niyang tanungin ang unggoy ngunit napansin niyang walang silbi iyon. Bigla na lamang nagbago ang anyo ng unggoy at bumalik ito sa pagiging si Macau na ikinagulat ng lahat. Labis na nagulat si Lucy sa nangyari ngunit ipinaliwanag ni Happy na ang mga Vulcan ay mga espesyal na halimaw na kumokontrol sa katawan ng tao at malamang iyon ang nangyari kay Macau. Nagising ng sugatang si Macau at nagpasalamat kay Natsu sa pagliligtas sa kanya. Ipinaliwanag niya na natalo niya ang 19 na Vulcan ngunit nang hindi siya nakatingin ay may isa pang nakaligtas na biglang umatake at nagawang kontrolin siya. Nagulat si Lucy nang malaman na napakarami pala ng mga halimaw na iyon. Sa huli, bumalik silang lahat sa bayan kung saan muling nagkita si Macau at ang kanyang anak. Pagkatapos nito ay bumalik sina Natsu at Lucy sa guild. Matapos maging opisyal na miyembro ng Fairy Tail, nagrente si Lucy ng sarili niyang bahay. Isang umaga, bigla na lamang dumating si Natsu sa kanyang bahay. Matapos nilang mag-usap at malaman ni Natsu ang tungkol sa kakayahan ni Lucy, inalok niya itong maging katim niya. Ipinaliwanag ni Happy na kahit isang malaking guild ang Fairy Tail, may mga maliliit na grupo o team sa loob nito na madalas nagtutulungan sa mga misyon. Hanggang ngayon ay wala pang permanenteng katim si Natsu. Natuwa si Lucy na may nangangailangan sa kanya at pumayag siya sa alok. Pagkatapos nito ay pinag-usapan nila ang kanilang unang misyon.
Kailangan nilang nakawin at sunugin ang isang libro mula sa isang napakayamang lalaki sa kalapit na lungsod. Tinanong ni Lucy kung bakit ganoong klaseng misyon ang pinili ni Natsu, ngunit ipinaliwanag niya na napakalaki ng bayad para dito. Nang marinig ni Lucy ang halaga ng gantimpala ay agad din siyang pumayag. Ipinaliwanag ni Natsu na si Lucy ang magiging pinakamahalagang bahagi ng plano dahil ang mayamang lalaki ay kilalang mahilig sa mga katulong na may blonde na buhok. Dahil blonde si Lucy, siya ang magpapanggap na bagong katulong. Muli silang sumakay sa karwahe papunta sa susunod na lungsod habang hirap na hirap si Natsu sa biyahe dahil sa motion sickness. Pagdating nila sa lungsod ay agad na pumunta sina Natsu at Happy sa isang restaurant habang sinabi ni Lucy na may kailangan muna siyang gawin. Nang matapos silang kumain ay bumalik si Lucy na suot ang isang maayos at magandang uniforme ng katulong. Pagkatapos ay nagpunta silang lahat sa taong nagbigay ng misyon. Ang lalaking maayos ang pananamit ay nagsabi sa kanila na dinagdagan niya ng 10 beses ang gantimpala. Ang kailangan lamang nilang gawin ay makapasok sa bahay ng mayamang lalaki at tuluyang sunugin ang libro. Nagulat sina Natsu at Lucy nang marinig na napakalaki ng gantimpala para lamang sirain ang isang libro. Habang iniisip pa ni Natsu na pasabugin na lang ang buong mansion sa isang atake, tinanong ni Lucy ang lalaki kung bakit niya gustong sirain ang libro. Sumagot ang lalaki na ayaw niyang mapunta ang librong iyon sa maling mga kamay at nakiusap na sirain nila ito anuman ang mangyari. Pagkatapos ay umalis sila sa kanyang bahay at nagtungo sa tirahan ng mayamang lalaki. Matagal na kumatok si Lucy sa pinto ngunit walang sumasagot. Bigla na lamang may lumabas mula sa ilalim ng lupa na isang malaking babae at tinanong si Lucy kung siya ba ang aplikante para sa trabaho bilang katulong. Nang sumagot si Lucy na oo, lumabas din mula sa ilalim ng lupa ang mayamang lalaki upang tingnan siya. Matapos siyang suriin, sinabi nitong umalis na siya dahil hindi siya maganda at ayaw siya ng lalaki. Ipinaliwanag pa nito na ang mga kinukuha lamang niyang katulong ay iyong mga pinakamaganda. Bigla namang lumabas mula sa lupa ang iba pang mga katulong na kakaiba ang itsura at nagsimulang lumapit sa lalaki. Muling tinawag na pangit si Lucy at itinapon palabas bago bumalik ang lalaki sa mansion. Naupo si Lucy sa ilalim ng isang puno at umiiyak habang sina Natsu at Happy ay nag-iisip ng panibagong plano. Tumalon si Natsu sa itaas ng gusali habang binuhat naman siya ni Happy upang makapasok. Ginamit ni Natsu ang kanyang apoy upang tunawin ang salamin at lihim silang pumasok sa mansion. Nagsimula silang maghanap sa loob upang makita ang librong kailangan nilang sunugin. Habang naghahanap sila, bigla na namang lumabas mula sa lupa ang mga katulong ngunit isang suntok lamang ni Natsu ay sapat na upang mapatamba ang mga ito. Biglang tumalon ang malaking babae kay Natsu at pinisil siya sa bigat nito, ngunit nagawa ni Natsu na buhatin ito at sipin palayo. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa makarating sila sa isang napakalaking silid-aklata na puno ng iba't ibang libro. Ang problema ay hindi nila alam kung alin ang dapat nilang sunugin kaya isa-isa nilang sinuri ang mga ito. Maya-maya ay nakakita si Lucy ng isang gintong libro na isinulat ng isang sikat na may akda na kilala niya. Nagulat siya dahil hindi niya alam na may ganitong akda ang manunulat at naisana niyang dalhin ito at basahin. Ngunit sinabi ni Natsu na kailangan nilang sunugin iyon dahil iyon ang kanilang misyon. Tumanggi si Lucy dahil pakiramdam niya ay may mahalagang lihim ang librong iyon. Nagbanta si Natsu na susunugin siya kung hindi niya ibibigay ang libro. Biglang lumabas mula sa sahig ang mayamang lalaki at tinanong kung bakit sila pumasok sa bahay niya dahil lamang sa isang libro. Dahil dito ay napagtanto ni Lucy na walang ideya ang mayamang lalaki kung ano talaga ang laman ng libro. Tinanong niya kung maaari niya itong kunin ngunit muli siyang tinawag na pangit at tumanggi ang lalaki. Samantala, sinabi ni Natsu kay Lucy na ibigay na sa kanya ang libro upang masunog na ito. Sumigaw si Lucy sa kanilang dalawa na tumahimik at umupo siya upang basahin ang libro sa mismong lugar na iyon. Pagkatapos ay tinawag ng mayamang lalaki ang kanyang alas. Dalawang lalaki ang lumabas mula sa isang nakatagong silid at nakilala sila ni Happy bilang mga miyembro ng isang grupong mercenaryo. Minamaliit nila si Natsu at tinawag siyang isang wizard na walang laban sa kanila. Habang binabasa ni Lucy ang libro ay napansin niyang may nakatagong lihim ito. Sinabihan niya si Natsu na pigilan muna ang mga lalaki habang tumakbo siya papunta sa nakatagong silid at isinara ang sarili sa loob. Iniwan niya si Natsu upang harapin ang mga mercenaryo. Inutusan ng mayamang lalaki ang mga ito na harapin si Natsu habang siya naman ay susundan si Lucy. Agad namang sumugod si Natsu sa laban. Ngunit pinigilan ng isa sa mga lalaki ang atake ni Natsu gamit lamang ang isang kawali at sinabi na wala siyang laban sa kanila dahil eksperto sila sa pakikipaglaban sa mga fire wizard. Tinulak nila siya paatras at sinipa palabas ngunit agad na nakabawi si Natsu sa kanyang balanse. Muling sumugod ang dalawang kalaban at inatake siya ngunit mahusay na naiwasan ni Natsu ang kanilang mga galaw.
Sinabihan pa niya ang mga ito na ibigay na ang lahat ng kanilang makakaya. Gumawa ang dalawang mercenaryo ng sabayang atake, hinampas siya ng isa gamit ang kawali habang sinipa naman siya ng isa papabagsak sa lupa. Ngunit matibay si Natsu at agad siyang tumayo na parang walang nangyari bago gumamit ng kanyang naglalagablab na hininga laban sa kanila. Mukhang inaasahan na ng dalawang mercenaryo ang ataking iyon dahil ginamit nila ang kanilang kawali upang saluhin ang apoy at ibalik ito kay Natsu. Akala nila ay natalo na nila siya, ngunit sa kanilang gulat ay nilamon lamang ni Natsu ang buong apoy at lalo pang lumakas. Agad siyang gumanti ng napakalakas na atake na nagpatumba sa dalawang mercenaryo at winasak ang malaking bahagi ng bahay sa proseso. Matapos talunin ang mga ito, hinanap ni Natsu kung nasaan sina Happy at Lucy. Samantala, si Lucy ay abala sa pakikipaglaban sa mayamang lalaki. Hinawakan siya ng lalaki at sinabihang ibigay ang libro, ngunit matigas na tumanggi si Lucy at pilit na kumawala mula sa kanyang pagkakahawak. Sa gitna ng kanilang pakikipagbuno ay dumating si Happy at sinipa ang lalaki upang makalaya si Lucy. Ngunit matapos ang atake ay nawala ang lakas ni Happy at nahulog siya sa isang imbornal. Kinuha ni Lucy ang isa sa kanyang mga magic key at binalaan ang lalaki na lumayo. Ngunit kakaiba ang kalaban dahil bigla itong lumubog sa sahig at nagsimulang umatake mula sa iba't ibang direksyon habang pilit na umiiwas si Lucy. Tinanong siya ng lalaki kung ano ang lihim na laman ng libro at kung may kinalaman ba ito sa isang kayamanan. Tumanggi si Lucy na sabihin ang totoo at patuloy na umiwas sa mga atake. Ipinagtapat ng lalaki na siya mismo ang nag-utos sa may akda na gumawa ng isang libro tungkol sa kanya, ngunit tumanggi ang manunulat. Dahil dito ay tinakot niya ang pamilya ng may akda at ikinulong ito upang pilitin na magsulat. Ayaw ng may akda na masira ang kanyang reputasyon kaya gumawa siya ng isang simpleng kwento tungkol sa lalaki. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mayamang lalaki kaya hindi ito kailanman inilathala. Ipinaliwanag ni Lucy na mas mahalaga ang librong iyon kaysa sa inaakala ng lalaki. Bagamat mukhang ordinaryong aklat, ang may akda ay isang wizard at gumamit ng mahika upang matiyak na tanging ang taong nais niyang makaintindi ang makakabasa ng tunay na nilalaman nito. Nabigla ang lalaki sa nalaman at natakot na baka naglalaman ng libro ng impormasyon tungkol sa kanyang masasamang gawain. Sinubukan niyang kunin ito ngunit nabigo. Kinuha ni Lucy ang isa pa niyang magic key at tinawag ang isang espiritu na may hawak na gunting. Ngunit lumabas na mayroon ding sariling magic key ang mayamang lalaki at ginamit niya ito upang tumawag ng isang malaking espiritu. Sa gitna ng kaguluhan ay biglang dumating si Natsu. Nagulat si Lucy at tinanong kung paano niya sila nahanap. Ipinaliwanag ni Natsu na nakita niya kung saan gumagalaw ang kalaban at sinundan niya ito hanggang makarating doon. Tumalon si Natsu pababa habang sinusubukang suntukin siya ng kalaban, ngunit mabilis siyang umiwas at gumamit ng napakalakas na naglalagablab na hininga upang patumbahin ito. Samantala, ginamit ni Lucy ang kanyang letigo upang hulihin ang mayamang lalaki at inihagis siya papunta sa crab spirit na ginamit ang kanyang gunting upang gupitan ito ng buhok. Pagkatapos ng kaguluhan, mabilis silang tumakas mula sa mansion bago pa ito tuluyang gumuho. Bumalik sila sa lalaking nagbigay ng misyon tungkol sa libro. Nagulat ang lalaki nang makita na dala pa rin nila ang libro at sinabi niyang dapat sana ay sinunog na nila iyon. Ngunit sinabi ni Lucy na nais muna niyang basahin ang laman nito. Halatang nag-aalala ang lalaki ngunit ipinaliwanag ni Lucy na alam na niya ang katotohanan, anak siya ng may akda ng libro. Sinabi rin niyang ang libro ay nakalaan mismo para sa kanya, kaya bakit niya gustong sirain ito. Ikinwento ng lalaki na isang araw ay biglang nawala ang kanyang ama at bumalik lamang makalipas ang 3 taon. Pagbalik nito ay sinabi ng ama na nakasulat siya ng pinakamasamang libro sa buong buhay niya at ayaw na niyang magsulat muli. Sa sobrang galit at pagkasuklam sa sarili, pinutol pa nito ang sarili niyang braso gamit ang isang cleaver. Dinala siya sa ospital at tila naging payapa pagkatapos noon. Gayunpaman, galit na galit ang anak dahil iniwan sila ng kanyang ama ng 3 taon nang walang anumang balita. Hindi nagtagal ay namatay ang may akda. Sa loob ng mahabang panahon ay nanatiling galit ang anak sa kanya, ngunit habang lumilipas ang mga taon ay napalitan ang galit ng lungkot at pagsisisi. Kaya nais niyang sunugin ang librong iyon, ang huling gawa ng kanyang ama. Hiniling ni Lucy na tingnan muna niya kung ano talaga ang laman ng libro. Binuksan ng lalaki ang magic seal ng aklat at biglang nagbago ang pamagat at ang laman nito. Lumabas na ang buong libro ay isang liham mula sa ama para sa kanyang anak, isang mensahe kung gaano siya ipinagmamalaki at kung gaano niya ito kamahal. Napaiyak ang lalaki habang nakikinig sina Natsu at Lucy. Sinabi ni Natsu na hindi na kailangang bayaran sila dahil hindi nila natapos ang trabaho na sunugin ang libro. Pagkatapos nito ay naglakad na siya palayo. Nagulat si Lucy kung bakit niya tinanggihan ng napakalaking gantimpala. Ipinaliwanag ni Natsu na sundan na lamang siya. Kalaunan ay sinabi niya na napansin niyang mahirap lamang ang lalaki.
Nagrenta lamang ito ng malaking mansion dahil walang gustong tumanggap ng kanyang misyon. Napansin niyo ni Natsu dahil kakaiba ang amoy nito kumpara sa itsura ng marangyang bahay. Muli silang naglakbay sa mga burol at maduming daan. Nang mapagod si Lucy ay muli niyang tinawag ang clock spirit at pumasok sa loob nito upang makapagpahinga habang dinadala siya. Habang naglalakad sila sa isang latian ay may narinig silang ingay mula sa isang palumpong. Biglang tumalon si Natsu papunta sa palumpong upang harapin kung sino man ang naroon. Lumabas na ang taong nasa loob ay si Gray, isa pang wizard mula sa fairy tale na may kakaibang ugali na maghubad ng kanyang damit. Tinanong siya ni Natsu kung bakit siya hubad at sumagot si Gray na naghahanap lamang siya ng lugar upang umihi. Nagsimula silang mag-away at magbangayan bago sila kumalma. Sinabi ni Gray na dapat na rin silang bumalik sa guild dahil paparating na si Erza. Narinig na ni Lucy ang pangalan ni Erza na kilala bilang isa sa pinakamalalakas na mandirigma ng fairy tale. Mukhang natatakot sina Natsu at Gray sa kanya at tinatawag pa siyang parang demonyo na kayang durugin ang mga bundok sa lakas. Bigla namang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa lugar. Nang mawala ang alikabok ay natagpuan nila ang kanilang sarili na nakabaon hanggang leeg sa buhangin, habang si Happy naman ay nahuli ng isang grupo ng mga tao at inilagay sa isang patpat na parang ihahain sa apoy. Sumigaw si Natsu na pakawalan si Happy. Agad na kumawala sina Natsu at Gray at tumalon pababa upang harapin ang mga kalaban at mabilis na pinatumba ang mga ito. Isa sa mga kakaibang lalaki ang gumamit ng sand magic upang bitagin si Natsu, ngunit hindi ito pinansin ni Gray at sinabi kay Lucy na ligtas siya. Habang abala si Happy sa pagpatumba sa dalawang kalaban, sinagip niya si Lucy mula sa isang higanteng manok. Ang huling kalaban ay may hawak na mahiwagang bola ngunit lumalabas na isa lamang siyang hanggal na manghuhula at madaling naipasok sa kanilang laban. Sa wakas, nakalabas si Natsu mula sa kulungan ng buhangin at ginamit ang kanyang mataas na apoy sa mga kamao upang talunin ang huling kalaban. Tinali nila ang lahat sa paligid ng isang puno para sa interogasyon. Bago pa nila makausad sa pagtatanong, isang anino ang lumapit mula sa likuran at kinuha ang lahat ng kanilang mga bihag sa isang iglap at wala silang magawa kundi manood. Bumalik sila sa guild kung saan nag-aalala si Natsu na kulang na naman ng pera para sa pagkain dahil sa dami ng kinakain niya. Napansin ito ni Lucy at naalala niyang kailangan rin niyang kumita para sa renta. Lumapit siya sa quest board at sinimulang tingnan ang mga misyon na may malaking bayad, ngunit sa kasamaang palad, karamihan sa mga ito ay lampas sa kanyang kakayahan. Tinawag siya ni Natsu at sinabi na dapat pumili rin siya ng misyon para sa kanya dahil magkasama silang team. Hindi alam ni Lucy kung ano ang mararamdaman. Lumapit si Mira Jane at ipinaliwanag kay Lucy kung paano magkakaugnay ang mga guild at kung paano sila nagtatrabaho sa ilalim ng parehong layunin kahit na magkakaiba sila sa estilo. Samantala, nagkagalit muli sina Natsu at Gray habang isang lalaki ang sumusubok umusisa kay Lucy ngunit natakot nang ipakita niya ang kanyang magic keys. Habang nag-aaway sina Natsu at Gray, biglang pumasok ang isang lalaki sa guild na halatang natatakot at sumigaw na bumabalik na si Erza, at agad na nagbago ang kapaligiran sa loob ng guild. Pumasok ang isang batang babae na may kumpletong armor at may napakalaking sungay sa kanyang balikat. Ibinaba niya ang sungay sa sahig na umuga sa buong guild bago tanungin kung nasaan ang guildmaster. Sinabi ni Mira Jane na nasa meeting pa ang guildmaster at maaaring mag-iwan ng mensahe. May ilang lalaki na nagtanong tungkol sa misteryosong sungay at ipinaliwanag ni Erza na pinabagsak at pinatay niya ang isang higanteng halimaw, at bilang pasasalamat, binigyan siya ng sungay bilang souvenir. Pagkatapos magdekorasyon, tumingin siya sa buong guild at sumigaw na dapat maging maayos sila dahil nakarinig siya ng masamang balita tungkol sa fairy tale at kung paano sirain ng mga miyembro ang lahat ng makakaya nilang masapol. Pinagalitan niya ang maraming miyembro isa-isa bago tumingin kina Natsu at Gray na agad nagkunwaring magkaibigan at nagpapakita ng pagkakasundo. Nagulat si Lucy sa nakita ngunit ipinaliwanag ni Mira Jane na minsan ay hinarap ni Natsu si Erza sa laban at pinabagsak siya nito ng husto, kaya mula noon ay parang nagiging mabait na bata si Natsu tuwing nakakasalamuha siya. Sinabi rin niya na pinabagsak niya si Gray dahil hindi nakaayos ng tama ang uniforme at kilala sa pagpalo sa sinumang miyembro na hindi maayos ang asal. Bumalik siya kay Gray at Natsu at sinabi na karaniwan ay direktang pupunta siya sa guildmaster sa ganitong problema, ngunit wala silang oras kaya gusto niyang mag-team up ang dalawa at samahan siya sa susunod na misyon. Nagulat ang lahat na ang makapangyarihang Erza ay humihingi ng tulong dahil karaniwan ay palaging nag-iisa siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay humiling siya ng team. Nagkatinginan sina Natsu at Gray na puno ng galit ngunit hindi naglakas loob magsalita sa harap ni Erza at sumunod sa kanyang utos. Kinabukasan, nag-wave ang goodbye sina Natsu, Gray, at Lucy sa istasyon habang abala ang dalawang lalaki sa walang katuturang awayan.
Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Erza sa istasyon na may dalang napakaraming bagahe na nagpapaalala sa akin sa aking ina kapag kailangan naming sumakay ng tren ng 30 minuto. Agad na nagkunwaring magkaibigan sina Natso at Gray habang tinanong ni Erza si Lucy tungkol sa kanyang sarili. Nagpakilala ang bawat isa, ngunit naabala sila nang tawagin ni Natso si Erza at hamanin siya sa isang laban kapag nakabalik sila mula sa misyon dahil iniisip niya na mas malakas na siya kaysa kay Erza matapos ang maraming taon ng pagsasanay. Iniisip ni Gray na parang parusang kamatayan ito, ngunit pumayag si Erza sa laban. Masayang sumakay silang lahat sa tren. Pagkapasok sa tren, nagsimulang mag-ikot at mag-flop si Natso dahil sa motion sickness. Tinawag siya ni Erza at pinahinga ang ulo niya sa kanyang balikat bago suntukin sa tiyan si Natso at patamakan siya para tumigil sa pag-iyak. Tinanong ni Gray si Erza tungkol sa detalye ng misyon. Ipinahayag niya na sumusunod siya sa mga bakas ng ilang kakaibang lalaki na tila naghahanap ng espesyal na magic item na tinatawag na lullaby. Wala silang ideya kung ano ito. Ipinaliwanag ni Erza na nasa isang bar siya nang marinig niya ang usapan ng mga lalaki at nabanggit nila ang pangalan ng isang kilalang assassin na dating miyembro ng isang guild ngunit naalis nang tumanggi itong itigil ang kanyang mga assassination contract kahit ipinagbawal ng Magic Council ang ganitong gawain. Simula noon, nagtayo siya ng sariling madilim na guild at madalas makita sa mga pinangyarihan ng krimen. Sinabi niya na noon ay hindi pa niya kilala ang pangalan ng assassin, kung hindi ay agad niyang hinabol ang mga lalaki, ngunit nakatakas na sila. Nasa kanila ngayon ang tungkuling tuklasin ang buong misteryo. Sinabi niya kay Gray na balak niyang lusubin ang buong guild ngunit pakiramdam niya ay hindi niya kayang harapin ito mag-isa, kaya humingi siya ng tulong sa dalawang pinakamalakas na mandirigma ng guild. Sa wakas, huminto ang tren sa kanilang destinasyon at bumaba silang lahat habang pinag-uusapan pa rin ang plano. Nakalimutan nilang si Natso ay naiwan sa tren at yumandar na ito papunta sa susunod na istasyon. Nagsimulang mag-flop muli si Natso sa kanyang upuan na halos mawala sa kanyang kinauupuan. Lumapit sa kanya ang isang lalaki na nagulat nang makita siyang fairy tale wizard sa tren, ngunit bago makapagsalita si Natso, sinipa siya nito sa mukha. Galit na tumayo si Natso at sinubukang mag-channel ng kanyang magic, ngunit dahil sa karamdaman ay hindi niya nagawa. Ginamit ng lalaki ang kanyang dark magic upang lumikha ng mga invisible na kamay na sumuntok kay Natso sa lupa. Bigla namang huminto ang tren, kaya bumagsak ang parehong lalaki at Natso sa sahig. Ang isang kakaibang flute na may ulo ng bungo ay nahulog mula sa coat ng kalaban. Sa paghinto ng tren, nakabawi si Natso at ginamit ang kanyang fiery fist upang atakihin ang kalaban. Kahit na sinubukan itong depensahan, naipadala ni Natso ang suntok nito sa pader bago niya tuluyang tapusin ang laban. Ngunit inanunsyo sa tren na uunlad muli ito, kaya natakot si Natso at mabilis na kinuha ang kanyang mga gamit at umakyat sa bubong ng tren bago tumalon palabas patungo sa mabilis na sasakyan na pinapiloto ni Erza. Natungga ang kanyang ulo sa ulo ni Gray at nang tumayo silang dalawa, ipinaliwanag niya na inatake siya ng isang kakaibang lalaki sa tren gamit ang skull flute at sinabi na galing siya sa isang dark guild. Sinampal siya ni Erza sa galit dahil hindi niya napigilan ang lalaki bago muling sumakay sa sasakyan. Samantala, iniisip ni Lucy kung ang magic flute na iyon ay isa sa mga sumpang item na kayang magdala ng kamatayan sa sinumang makarinig ng tugtog nito. Sinabi ni Erza na mag-ingat sila habang pabilis siya sa wasteland, sabik na maabyutan ng mga kalaban bago pa man makapagdulot ng sakuna sa mga karaniwang tao sa paligid. Patuloy siyang bumibilis patungo sa lungsod habang halos mamatay si Natso sa pagsakay sa sasakyan. Ang pangunahing layunin ni Erza ay pigilan ng mga kontrabida anuman ang mangyari. Sa wakas, nakarating sila sa malapit na istasyon kung saan may malaking tao na nakatambay sa labas. Inanunsyo ng mga gwardya na may derailment sa riles na ginawa ng mga masamang wizard. Agad na lumapit si Erza para humingi ng impormasyon ngunit hindi agad sumagot ang lalaki, kaya suntok siya ni Erza bago lumipat sa susunod na lalaki at suntukin din. Sa wakas, nakuha niya ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng Dark Guild at agad silang pumasok. Bitbit pa rin ni Lucy ang walang malay na si Natso na halos hindi makagalaw matapos ang mahabang biyahe. Pagpasok nila, nakita nila ang maraming military guard na nakahiga sa sahig. Ipinaliwanag ni Erza na wala silang silbi laban sa Dark Wizards at aksaya lang ang pagsubok sa kanila. Patuloy silang naglakad at sa wakas ay narating ang lugar kung saan nakatayo ang buong Dark Guild, kasama ang assassin na tatawagin nating Reaper. Sinubukan ni Lucy na gisingin si Natso, sinasabi na hindi ito oras para matulog dahil malapit na ang mga kalaban, ngunit halos wala pa siyang malay. Tinanong ni Erza ang Reaper kung ano ang gagawin niya sa flute. Tumugon ito sa pamamagitan ng paglipad gamit ang wind magic at naupo sa megaphone speaker ng tren na plano niyang patugtugin ang flute mula sa control room para palakasin ang tunog at patayin ang lahat ng tao sa labas ng istasyon.
Kung mapapalakas pa niya ang volume, maaari pa nitong marinig sa buong lungsod at magdulot ng mass killings. Biglang sumingit ang lalaki na may kakaibang buhok na nakilala ni Natsu sa tren at ginamit ang kanyang magical hands upang umatake, ngunit nagising si Natsu sa kanyang boses at madaling na-block ang mga atake, muling nag-init ang kanyang sigla. Sinabi ng Reaper sa kanyang mga tauhan na harapin ang Fairy Tail Wizards, ngunit bigla siyang naglaho bago pa man magsimula ang labanan. Sinabi ni Erza kay Natsu at Gray na sundan ng Reaper at kung makikipaglaban silang magkasama, pati si Reaper ay matatalo. Sasagutin niya ang natitirang miyembro ng guild at itutulak sila upang magtrabaho bilang team. Tumakbo sila pasulong, ngunit dalawang miyembro ng Dark Guild, kasama ang lalaki na may turnip head, ay sumunod sa kanila. Samantala, naghanda si Erza sa laban at tinawag ang kanyang espada, sinabi sa Dark Guild na sumuko, ngunit sabay-sabay silang umatake. Napakalakas ni Erza at sinimulang talunin ng maraming kalaban ng sabay-sabay. May ilan na nag-shoot ng magic projectiles ngunit naiiwasan niya ang mga ito. Pinalitan niya ang espada ng sibat at sinipa ang maraming kalaban sabay-sabay. Pagkatapos, pinalitan niya ang armas ng maliit na espada at nagpatuloy sa pag-atake na ikinagulat ng mga kalaban dahil hindi pa nila nakakita ng wizard na kayang magpalit-palit ng armas ng ganoon kabilis. Naguluhan si Lucy sa nangyayari, ngunit ipinaliwanag ni Happy na may parang secret portal si Erza na ginagamit niyang imbakan para sa iba't ibang armas, kaya ang pagpapalit-palit ng armas ay napakabilis kumpara sa karaniwan. Habang pinapanood si Erza na parang ultimate girl boss, nai-inspire si Lucy. Kinuha niya ang isa sa kanyang magic keys at tinawag muli ang Crab Boy. Maraming kalaban ang sabay-sabay na umatake kay Lucy, ngunit nakayanan ng Crab Boy na putulin ang kanilang mga armas habang binibigay rin sa kanila ang pinakamalupit na haircut. Sa kabila nito, marami pa rin kalaban ang natitira, kaya napagod si Erza at nagpa siya na i-transform ang sarili sa kanyang final form. Pinuno niya ang kanyang magic energy at nag-summon ng napakagandang magical armor, mukhang total dominatrix siya. Palibot niya ay lumipad ang maraming flying swords habang nakatingin ang mga kalaban ng namamangha. Ginamit niya ang espada para talunin ang lahat ng natitirang kalaban maliban sa isang lanky guy at isang fatty. Sinubukan ng lanky guy na umatake, ngunit madaling natalo ni Erza bago siya bumalik sa normal na anyo. Natakot ang fatty at tumakbo. Sinabi ni Erza kay Lucy na sundan siya at talunin ng Fatty habang siya naman ay bumababa sa iba pang kalaban dahil sa labis na paggamit ng magic. Lumabas siya sa balcony at gamit ang megaphone, pinagsabihan ng mga tao sa ibaba na tumakbo at isara ang kanilang mga pintuan dahil sinalakay ng isang evil organization ang station at nagtatangka silang maglagay ng death curse. Lahat ng tao ay takot at tumakbo habang iniutos ni Erza sa mga guards na gawin din yon. Samantala, sina Natsu at Gray ay patuloy pa rin sa paghahanap sa Reaper. Habang nag-aaway, narating nila ang crossroads kung saan napilitan silang hatiin sa dalawang team para hanapin ang kalaban. Pumunta si Gray sa control room ngunit wala roon. Biglang umatake ang Mommy Dodd, ngunit naiiwasan niya ang palo. Patuloy siyang umatake ng Mommy, ngunit patuloy rin siyang nakakaiwas. Sa wakas, nagpa siya si Gray na lumaban at gumawa ng ice shield para harangin ang mga atake bago gumawa ng ice fists upang umatake pabalik. Napagtanto ni Gray na iba ang plano ng kalaban at tinanong ang Mommy tungkol sa totoong layunin nito. Ngumiti lang ang Mommy at sinabi na dapat nakabuo na ang wind barrier at wala na silang magagawa para mailigtas ang sinuman. Agad pinanghawakan ni Gray ang kwelyo ng Mommy at itinulak ito sa pader para pilitin magsabi ng katotohanan. Sinabi ng Mommy na ang hijacking sa station ay unang bahagi lamang ng plano nila para maalis ang mga pesky wizards tulad nila. Ngayong nakabuo na ang wind barrier, hindi na sila makakalabas ng station at sa panahong ito, pupunta ang Reaper sa susunod na lungsod kung saan gaganapin ang meeting ng lahat ng guild masters. Doon niya patugtugin ang magic flute, papatayin ang lahat at pabagsakin ang kasalukuyang magic council. Habang nadidistract si Gray, nataman siya ng Mommy gamit ang kanyang kakaibang tentacles. Sinubukan siyang hulihin ng Mommy, pero ginamit ni Gray ang ice magic at pinatigas ang tentacles bago basagin ito. Lumapit siya sa Mommy at tuluyang pinatigas ito rin bago magpatuloy sa kanyang hakbang. Bumalik si Gray kay Erza at tinanong kung okay siya habang abala ito sa pagtali ng mga sugatang kalaban. Tinanong niya si Natsu, ngunit mabilis itong sumagot na napalayo sila sa laban at hindi mahalaga dahil ang totoong target ay ang lungsod sa unahan kung saan nagkakaroon ng meeting ang lahat ng elders. Nagulat si Erza at tinanong kung sigurado siya. Sumasagot si Gray na oo, at sinabi rin niyang nakita ang giant wind tornado sa labas ng station at kailangan nilang makalabas agad. Sinabi niya kay Erza na isa sa mga miyembro na tinatawag na Cage, na hinahabol ni Natsu, ay isang napaka-espesyal na magician.
Si Cage ay isang magician na kayang i-nullify ang ibang magic at kung mahuhuli nila siya, maaari rin nilang paalang bisa ang tornado sa labas ng station. Ngunit nahihirapan si Natsu tuklasin ang posisyon ng kalaban at sinimulang sunugin at wasakin ang anumang nasa harap niya pero wala siyang nagawang progreso. Naging laro-laro si Cage at sinuntok si Natsu mula sa likod, itinatapon siya sa mga pader. Bumangon si Natsu at gusto niyang durugin si Cage pero nagpakumbaba muna at tinanong ang lokasyon ng Reaper. Tumawa si Cage, iniisip na natatakot si Natsu at ayaw talagang makipaglaban, kaya nag-alok siya ng deal kung mapapatalo siya ni Natsu, maaaring ibunyag niya ang lokasyon ng Reaper. Labis na na-excite si Natsu dahil makakabawi siya at makakakuha ng impormasyon. Ginamit ni Cage ang kanyang shadow punches ng paulit-ulit ngunit lahat ng palo ay naiiwasan ni Natsu na ikinagulat ni Cage. Sinubukan niyang gamitin ang isa sa kanyang pinakamalakas na atake, ang Snake Shadows, ngunit pinutol ni Natsu ito gamit ang kanyang Fiery Fist na ikinagulat ni Cage dahil hindi niya inasahan na ganito kalakas si Natsu. Naglunsad si Natsu ng Final Massive Punch at itinapon si Cage sa pader, nabasag ang halos lahat ng buto niya. Habang nakahiga si Cage na talo, sinimulan siyang tanungin ni Natsu, pero dumating si Erza kasama si Gray at gamit ang kanyang espada, pinasok ito sa pader malapit sa ulo ni Gray bilang babala. Sinabi ni Erza na kung gusto niyang mabuhay, susundin niya ang kanilang utos at paalang bisa ang Wind Magic Barrier sa labas ng station. Bagamat nag-aalangan si Cage, pumayag siya. Biglang lumitaw ang Magic Circle sa kanyang dibdib at may kamay na sumabog mula rito, malubhang nasugatan siya. Lumabas na isa sa mga cronies na kayang mag-teleport ang nakatanggap ng utos na patayin si Cage bago siya makapagbigay ng tulong sa mga bayani. Agad na kinuha ni Erza si Cage, pinapaalala na huwag mamatay habang sobrang galit si Natsu at ginamit ang kanyang Fiery Fists upang suntukin ang kalaban sa ibang dimensyon, tuluyang na-knockout ito habang sinisigawan at sinisisi ang kalaban sa pagtataksil sa sariling kakampi. Patuloy si Erza sa paggising kay Cage, binabangga ang kanyang ulo sa sahig. Bagamat hindi siya mukhang pinakamatatalino, ipinakita niya ang tapang at determinasyon. Ngayon, kailangan nilang makalabas sa tornado barrier dahil hindi nila magagamit si Cage bilang tulong, halos hindi siya mapanatiling buhay at sa kondisyon niyang ito, hindi niya magagamit ang magic. Sinabi ni Erza na sino mang humawak sa wind barrier ay malulubhang masusugatan na ipinakita rin niya sa kanilang pinsala. Si Natsu, kahit na walang pakialam, sinubukang sirain ang wind wall gamit ang kanyang Fiery Fist, pero nabigo siya at naitulak pabalik. Ngunit determinado siyang makalabas at paulit-ulit na bumangon, pamapalo at sumisipa sa pader na paulit-ulit na nakakatagpo ng parehong hadlang. Sa huli, sinubukan niyang pumasok sa wind wall, ngunit hinarang siya ni Lucy na humawak sa kanya mula sa likod. Napapaalala ito kay Natsu sa pangyayari nung na-transport siya sa Celestial World kung saan humawak siya sa fat maid sa mansion ng rich fat guy. Ipinaliwanag ni Lucy na imposible yun ngayon dahil kailangan nila ng isa pang Celestial Wizard sa labas ng Tornado Wall at wala silang ganitong kalayaan. Biglang naalala ni Natsu na ang Fat Maid ay kayang maghukay at dumaan sa kahit anong hadlang at kung hawak nila siya, maaari nilang gamitin iyon para makalabas sa Tornado Barrier. Biglang sumigaw si Happy na naalala niya na pagkatapos nilang talunin ng rich fat guy, nakipagkita sa kanya ang Fat Maid Spirit at sinabi na gusto niyang gumawa ng kontrata kay Lucy dahil wala pa siyang master sa ngayon. Lumabas si Happy ng key, at sobrang tuwa nila. Ginamit ni Lucy ang key para i-summon ang maid na hindi na mukhang fat gorilla kundi isang petit at batang babae. Nagulat si Lucy at Natsu habang hindi maintindihan ni Gray kung ano ang problema sa itsura ng mage. Ipinakita ng maid ang kanyang mas matandang anyo na ikinagulat ni Natsu at Gray bago ipaliwanag na kaya niyang mag-transform ayon sa pinakagusto ng kanyang master. Mabilis na sinabi ni Lucy kay Virgo na wala ng oras para sa official contract at tanong kung pwede na siyang magsimulang magtrabaho, at pumayag siya. Agad siyang naghukay pababa at lumabas sa open area, sinusundan sila ng lahat at ligtas na nakatakas. Paglabas nila, sinabi ni Natsu kay Happy na gamitin lahat ng magic energy niya para lumipad ng pinakamabilis at sa bilis na parang rocket, nahabol nila ang Reaper at nag-collide sa mid-air. Habang bumabagsak pabalik sa track, hawak ni Natsu si Happy at sinabi na hindi na siya makagalaw dahil sa paglipad at pinasalamatan niya ito, sabi niya ay sapat na iyon. Sinubukan ng Reaper na itulak siya gamit ang wind magic pero nakayanan ni Natsu. Gumamit siya ng Fire Blast laban sa Reaper bago sumugod sa kanya para suntukin pero nakaiwas ang Reaper, nagulat sa lakas at tibay ni Natsu. Sinubukan ni Natsu ang isa pang punch pero nablock ito ng Reaper na muling nagulat sa puwersa nito. Nagdesisyon ng Reaper na lumipad at panatilihin ang distansya sa pagitan nila ni Natsu at gumamit ng Tornado Spell para itulak si Natsu pataas at pababa sa valley.
Tumingin si Happy ng helplessly dahil wala na siyang energy para i-transform ang kanyang wings at tulungan si Natsu. Bumagsak si Natsu sa valley, nataman ang kanyang ulo sa ilang boulders, at nag-isip ng paraan para makalabas. Biglang naalala niya ang itinuro ni Michaela na kaya niyang kontrolin ang properties ng kanyang fire hindi lang basta sunugin ang anumang mahawakan niya, kundi kaya niyang kontrolin ito ayon sa gusto niya. Sinubukan niya at nagtagumpay, ginamit ang kanyang fire para itulak ang sarili pabalik sa tracks. Ginamit niya ang fiery breath diretso sa Reaper, pero nablock ito ng kalaban sa kabila ng malaking paggamit ng energy. Kinilala ng Reaper ang lakas ni Natsu at sinabi na hindi na siya magpapigil. Sabi ni Natsu na ganoon din siya. Nilibutan ng Reaper ang sarili ng Typhoon na may napakabilis na hangin na parang armor. Sinubukan ni Natsu suntukin siya, pero ang apoy niya ay hinaipan at napalayo ng malakas na hangin. Sinabi ng Reaper na sumuko na si Natsu dahil hindi niya matatalo ang Wind Magic gamit ang Fire Magic at sa bawat pagsugod, matutulak siya ng malakas na hangin. Lumipad siya at umatake kay Natsu gamit ang Magic Spikes. Na-dodge ni Natsu ang Magic Spikes ng Reaper bago niya nilagyan ang sarili ng apoy at sumugod gamit ang kanyang Fiery Fists. Pero ginamit ng Reaper ang kanyang magic para ibalik si Natsu sa lupa bago pa man siya makabalanse. Ginamit ng Reaper ang kanyang pinakamalakas na magic attack at tumama kay Natsu na hindi na nakaiwas, nataman siya ng buong lakas at bumagsak, walang malay at motionless sa lupa habang sinusubukan ni Happy na gisingin siya. Humanga ang Reaper sa pisikal na kakayahan ni Natsu, sabi niya na kahit ang pinakamalalakas na lalaki na nakita niya ay matutuklaw kung matamaan ng ganitong atake, pero si Natsu, halos walang pasa. Bumangon si Natsu muli, handang sumugod sa kalaban. Ginamit niya ang Fiery Fists pero muling itinulak pabalik na ikinainis niya. Labis na nagalit si Natsu at sinimulang subukan sirain ang mga riles ng tren habang ang buong katawan niya ay nabalot ng apoy at natap ang latent potential dahil sa galit. Unti-unting humina ang hangin sa paligid ng Reaper dahil sa sobrang init na ginagawa ni Natsu, lumikha ito ng air vacuum na nagdulot na mawala ang hangin sa paligid ng Reaper na nag-iwan sa kanya na vulnerably exposed. Na-realize ni Happy ang nangyayari at lalo pang hinikayat si Natsu, sinabing mas madali at mabilis kayang talunin ni Gray ang Reaper, na lalo pang nagpasiklab ng galit ni Natsu. Lumaki pa ang apoy niya hanggang sa tuluyang mawala ang hangin sa paligid ng Reaper. Sa galit at puwersa, inilabas ni Natsu ang isang nuclear punch na nagbigay ng Hiroshima flashback kay Reaper, at tuluyang na-blast papalayo sa Oblivion, agad na natalo sa laban. Nagdiwang si Natsu at Happy pagkatapos ng laban habang dumating sina Gray at Lucy sa lugar, kasama si Injured Cage, na horrified na makita na natalo ang pinakamalakas na miyembro ng kanyang guild ng isang wizard lang. Mukhang pagod at mahina si Erza mula sa laban at biyahe, habang si Natsu at Gray ay nagkakabanggaan sa isip kung sino ang mas malakas. Sinabi ni Erza sa lahat na pupunta sila sa Clover City kung saan may meeting ang mga elders, at dadalhin nila ang mga ulat kasama ang dead food. Bago sila makagawa ng anumang aksyon, na-hijack ni Cage ang vehicle gamit ang kanyang magic hands, ninakaw ang magic flute at tumakas, na ikinagulat ng grupo. Hinabol nila siya, pero si Cage ay nakatagpo ang guildmaster mismo sa isang jungle, marahil nagre-relax. Inisip ni Cage na ito ang kanyang golden ticket at tinanong si Mac kung pwede siyang magpatugtog. Tiningnan siya ni Mac at sinabi na mukhang pangit at nakakakilabot ang flute, pero pinabayaan ito ni Cage, sabi niyang karangalan niyang tumugtog para sa wizard. Pagdating ng grupo malapit sa kanya, hinarang sila ng ilang guildmasters at sinabi na manood na lang. Tumayo si Mac ng confident at sinabi kay Cage na tumugtog, pero ang malakas at mabait na tingin ng guildmaster ay nagbago sa puso ni Cage. Napagdesisyonan niyang itigil ang paghihiganti at bumagsak ang flute sa lupa. Bigla, nagkaroon ng sariling buhay ang flute, tinawag ang ibang mga wizard, at naging isang higanteng nilalang, nagsasabing babuwalain nito ang sangkatauhan. Nagulat ang lahat ng wizard, at may royal army na nagmamarcha sa lugar. Nakakita ang lahat ng higanteng halimaw at sinubukan itong atakihin, pero simpleng nag-fire blast ang halimaw sa kalapit na bundok na ginawang alikabok ang kabundukan, kaya ang mga sundalo ay natakot at tumakbo. Sinabi ni Erza kina Natsu at Gray na kailangan nilang patumbahin ang halimaw ng magkasama. Nagkainitan sila sa bickering, sabi nilang kaya nila ito mag-isa, pero isang malamig na tingin mula kay Erza ang nagpaayos sa kanila, at nagbuo sila ng formation para sa planadong atake. Tumakbo sila patungo sa halimaw, tumalon sa hangin, habang si Erza ay nag-transform sa goddess form at nagland ng isang napakalaking slash sa halimaw. Gumamit si Gray ng ice magic para tusukin ang halimaw ng maraming ice spikes, habang si Natsu ay binalot ang kanyang kamao ng apoy at pinunch ito sa mukha ng halimaw. Galit na galit ang halimaw at sinubukang patumbahin sila, pero lahat ay nakadodge bago muling umatake sina Erza at Gray, binubuksan ang daan para kay Natsu na mag-deliver ng isa pang napakalaking strike.
Sinubukan ng halimaw na tugtugin ang death song para patayin ang lahat sa paligid. Huminga ito ng malalim at nagsimulang magpatugtog habang tinatakpan ng lahat ang kanilang mga tenga, pero dahil sa mga atake, nagkaroon ng maraming butas sa katawan ng halimaw na sumairas sa flute at naging hindi na ito makagawa ng tunog. Lalong nagalit ang halimaw at sinimulang basag-basagin ang paligid, pero sina Gray at Natsu ay nagdepensa sa iba bago muling umatake. Pinangunahan ni Erza at Gray ang sunod-sunod na atake, habang si Natsu ay nag-charge para sa final strike at ginamit ang Spirit Bomb attack para tuluyang i-evaporate ang higanteng halimaw, na lumikha ng malaking hukay sa lupa at sumaire rin sa ilang bundok. Namangha at na-impress ang lahat sa galing ng mga batang wizard. Kinuha nila ang kanilang guildmaster at lumayo sa lugar. Pagbalik nila mula sa quest at matapos talunin ng Dark Guild, muling hinarap ni Natsu si Erza para sa duel sa harap ng lahat. Nagtipon ng mga miyembro ng guild sa kalye, sabik sa duel, habang may nagtataya sa resulta, may ilan kay Erza, may ilan kay Natsu. Nakipag-duel si Natsu kay Erza noong bata pa siya, at sa mga sumunod na taon, lumakas siya ng husto, kaya may naniniwala na maaaring may tsansa siya laban kay Erza. Handa si Erza at binalaan si Natsu na hindi siya magpapatinag. Nag-transform si Erza sa kanyang fire-based armor na epektibo laban sa isang fire wizard tulad ni Natsu, pero hindi siya natakot at agad sumugod para sa fiery punch. Na-dodge ito ni Erza bago umatake gamit ang kanyang staff, pero na-dodge rin ito ni Natsu gamit ang fiery kick. Lumayo siya at naglabas ng flamethrower na iniiwasan ni Erza ng maayos. Pero bago sila muling nagtagpo, pumasok si Pip the Frog at hinarang ang laban, sinasabing siya mula sa Magic Council at aarestuhin si Erza dahil sa pagkasira ng train station, lungsod, at bundok sa kanyang huling laban sa Dark Guild. Nagulat ang lahat pero wala silang magagawa. Dahil ang Magical Council ang pinakamataas na kapangyarihan at pwede nilang gawin ang kahit ano nang walang kahihinatnan, dinala si Erza ni Pip the Frog pabalik sa kulungan habang ang ibang miyembro ay bumalik sa guild. Ngunit si Natsu ay hindi magpapatalo, nawawala siya sa guild at lumalabas na nagbihis siya bilang isang Walmart Erza, sinira ang pader ng Magical Council, at nag-claim na siya ang responsable sa pagkasira ng lungsod, habang nakadamit bilang Erza, para lang magpatawa. Dahil dito, parehong nakulong sina Natsu at Erza sa parehong selda. Tinawag siya ni Erza na smooth brain idiot, ipinaliwanag na ang pag-aresto ay isang palabas lang para ipakita sa publiko na kontrolado ang mga wizard, at babalik siya sa guild sa loob ng ilang oras, pero dahil nauna si Natsu, kailangan nilang magpalipas ng gabi sa selda ng walang dahilan. Kahit ganito, nagustuhan ni Erza ang pagtatangka ni Natsu at nahulog siya sa kanyang fiery balls, kinabukasan, bumalik sila sa guild. Si Natsu ay sumigaw kay Erza para ipagpatuloy ang kanilang duel, pero pagod si Erza at ayaw makipaglaban. Si Natsu, na may brain power of a protein shake, agad sumugod gamit ang fiery fist, pero napukpok siya ng isang suntok ni Erza. Nagtawanan ng lahat pero biglang inihayag ng guildmaster na nananabik siyang matulog at sinundan ito ng lahat. Tanging ang guildmaster lang ang nakaligtas sa magic nang pumasok ang isang taong nakakapote na tinakpan ang mukha, kumuha ng quest sa notice board at umalis. Nagulat si Lucy, at ipinaliwanag ni Mira na ito ang gawa ni Miss Toljen, isa sa pinakamalakas na miyembro ng guild na palaging pinapatulog ang lahat bago kumuha ng quest, at tanging ang guildmaster at si Laxus lang ang nakakita ng kanyang mukha. Lumabas si Laxus sa balcony at agad hinamon ni Natsu, pero hindi siya pinansin at sinabi na kung hindi niya kayang talunin si Erza, wala siyang tsansa laban sa kanya. Ngunit hindi sumuko si Natsu at sinubukang umakyat sa ikalawang palapag, pero ginamit ng guildmaster ang magic para palakihin ang kamao at durugan siya dahil bawal sa ikalawang palapag. Ipinaliwanag ni Mira na ang notice board sa ikalawang palapag ay para lang sa 5 tao, Miss Toljen, Laxus, Erza, at iba pa, at naglalaman ito ng S-rank quest na pinakamapanganib at pwedeng kunin lang ng mga S-ranked adventurers. Tanong ni Lucy kung pwede ba silang maabot ang ranggong iyon, at sagot ni Mira na tanging guildmaster ang makakapagdesisyon. Pagdating ng gabi, bumalik si Lucy sa kanyang bahay at nagulat na makita si Natsu at happy na nag-workout sa kanyang kama. Pinalo niya si Natsu sa sahig bago muling nagsimula ang workout. Binigyan siya ni Natsu ng flyer mula sa novice board at nagulat si Lucy nang makita na ito ay isang S-rank quest at nalaman niya na ninakaw ito ni Happy. Sabi ni Natsu kay Lucy na pupunta siya sa isang quest at gusto niyang sumama siya dahil gusto niyang patunayan ang sarili sa guildmaster, pero diretsahang tinanggihan siya ni Lucy, sinasabi na suicide ang plano niya at mas mabuti pang kalimutan na lang, pero si Natsu hindi basta sumusuko, tiniyak niya kay Lucy na pupunta siya kahit wala siya bago tumalon sa bintana. Napatingin si Lucy sa flyer ulit at napansin niya na nakasulat na ang makakakumpleto ng quest ay makakatanggap ng espesyal na magical key sa isa sa pinakamalalakas na spirits. Biglang nag-init ang damdamin ni Lucy at dali-dali siyang lumabas
palabas, sumisigaw kay Natsu na hintayin siya, sasama rin siya, nagulo ang buong guild dahil wala silang ideya kung anong gagawin ngayon na kinuha na ni Natsu ang flyer at lumisan para sa quest. Tinanong ng guildmaster si Samira tungkol kay Yoshi pero nalaman nilang wala rin ito dahil nasa quest, iilan na lang sa kanila ang may kakayahang kontrolin si Natsu. Lumapit ang guildmaster kay Laxus at sinabing dalhin si Natsu pabalik pero tumanggi ito, sinasabi na hindi siya aabutin ng panahon para habulin ang isang Hangul. Sinabi ng guildmaster na siya lang ang makakapilit kay Natsu pabalik pero nairita si Gray sa sinabi at sinabing kaya niyang ibalik si Natsu na mag-isa bago umalis para hanapin siya. Samantala, nakarating na sina Natsu at Lucy malapit sa isang port town. Mukhang masaya sila nang sabihin ni Lucy na kailangan nilang humanap ng barko. Sagot ni Natsu agad, baliw ka ba, lalampas natin ang karagatan sa paglangoy. Mukhang sobra siyang nag-Red Bull. Pinatahimik siya ni Lucy at sinimulang magtanong sa mga mangingisda at barko kung pwede silang dalhin sa isla pero lahat sila tumanggi, sinasabi na ayaw nilang makialam sa isla. Masaya si Natsu at sinabi na simpleng paglangoy na lang ang solusyon. Biglang dumating si Gray sa likod nila, ikinagulat sila, sabi niya pupunta siya para dalhin sila pabalik at baka ma-expel pa sila sa guild dahil sa kalokohan nila. Natakot si Lucy pero hindi alintana ni Natsu, sinabi niyang hindi siya babalik, para magbubuno na sina Natsu at Gray nang may tanong ang isa sa mga mangingisda kung wizards ba sila na kayang tanggalin ang sumpa sa isla. Sagot ni Natsu agad na oo, wizard sila na nandito para iligtas ang isla. Sabi ng mangingisda ay dadala niya sila sa isla pero nagsalita si Gray na hindi sila pupunta kahit saan bago siya pinabagsak ni Natsu at itinapon sa bangka kasama nila. Nang magising si Gray, kalat-kalat na si Natsu halos pagsusuka sa dagat. Sinabi ng mangingisda na ayaw ng lahat na lumapit sa isla dahil ito ay sinumpa at matagal na niyang hinahanap ang sinumang makapag-aalis ng sumpa. Tinanong ni Lucy kung anong klase ng sumpa ito pero hindi sumagot ang mangingisda. Sa halip ipinakita niya ang kanyang braso, mukhang braso ng demonyo. Natigilan si Lucy, tinuro ng mangingisda ang isang isla sa malayo at sinabi na malapit na ang kanilang destinasyon. Ngunit nang lumingon sila, nawawala na ang mangingisda. Bago pa nila malaman kung ano ang nangyari, sumabog ang isang malaking alon at nilamon sila ng tubig. Kinabukasan, nasa tabing dagat ng isla sina Natsu, Lucy, at Gray, at sa kabutihang palad, mukhang maayos silang lahat. Labis na natuwa si Natsu na muling maramdaman ang matibay na lupa at nagtakbuhan sa paligid ng isla sa tuwa. Kinuha ni Lucy ang flyer at binasa na may isang nayon sa loob ng isla at ang nayon elder ang nag-request ng quest kaya kailangan nilang puntahan siya. Tumayo si Gray at sinabing hintayin sila pero sinabi ni Natsu na hindi niya sila maibabalik dahil wala na ang bangka. Sa sorpresa nila, sinabi ni Gray na makikipagtulungan siya sa kanila, ayaw niyang malampasan o ma-outshine ng isang Hangul na tulad ni Natsu, kaya tutulungan niya silang kumpletuhin ang gawain. Naglakbay sila sa kagubatan buong araw at sa wakas, nakarating sila sa nayon pagsapit ng gabi. Mukhang sarado ang nayon dahil sa napakalaking pinto, kaya binaril nila ito para buksan. May mga gwardya sa taas na nagtanong kung kaibigan o kaaway sila. Sumigaw si Lucy na sila ang wizards mula sa Fairy Tail Guild, pero hindi pa naipaalam sa nayon ang pagdating nila, kaya kailangan nilang ipakita ang kanilang emblems bago sila tanggapin. Pagpasok nila sa nayon, sinalubong sila ng elder na nagpasalamat sa pagtanggap ng gawain at sinimulang ikwento ang sumpa ng isla. Sinabi niya sa mga tao sa paligid na tanggalin ang kanilang mga robes at ginawa nila iyon ng walang pag-aalinlangan. Nagulat sina Gray at Lucy nang makita na karamihan sa mga taga-nayon ay may abnormalidad o disfigurement sa katawan, katulad ng mangingisdang nagdala sa kanila rito. Naiintindihan nila ang kalagayan ng mga tao, samantalang si Natsu, sa kanyang ugali, natuwa at sinabi na gusto rin niyang magkaroon ng sungay o buntot. Tinanong ni Gray ang elder kung sigurado siyang ang disfigurement ay dahil sa sumpa at hindi isang nakakahawang sakit, ngunit sinabi ng elder na nagpakonsulta na sila sa maraming doktor ngunit wala sa kanila ang may alam sa ganitong sakit. Pinaliwanag niya na matagal nang nasa ilalim ng liwanag ng buwan ang isla, pero ilang panahon na ang nakalipas, naging kulay ube ang buwan at doon nagsimula ang sumpa. Ayon sa kanila, ang buwan ang sanhi ng lahat ng ito. Habang lumilipat ang mga ulap, nakita ni Lucy ang purong kulay ube ng buwan sa buong liwanag nito, ngunit biglang nagsimulang magbago ang mga taga-nayon sa masakit na transformation, nagiging buong demonoid ngunit nananatili ang kanilang pagkatao. Ipinaliwanag ng elder na tuwing sumisikat ang purple moon, nagiging demonoid ang mga tao at marami ang nawawalan ng pagkatao at umaatake sa iba. Ayon sa kanya, wala ng pag-asa para sa mga malas na individual na ito. Ipinakita niya sa kanila ang larawan ng kanyang anak na dumaan sa parehong kapalaran, at nagulat si Lucy nang makita na ang larawan ay ang mangingisdang nagdala sa kanila. Ang kanyang spirit ay patuloy na gumagala sa isla dahil hindi siya makapagpahinga. Sinabi ng elder na iisang paraan lang ang makapagliligtas sa kanila, sirain ng tuluyan ang buwan. Nagulat sina Gray at Lucy sa narinig, ngunit hindi nila sinabi ang anuman. Inalok silang lahat ng pagkain at tulugan.
Si Natsu, parang siya lang, excited na sirain ang buwan at kinakalkula pa kung ilang suntok ang kailangan para dito, habang si Gray ay nagsabi na kailangan muna nilang magpahinga dahil mahaba ang darating na araw at kakaunti ang mga clue. Kaya nagtungo silang lahat upang magpahinga bago simulan ang kanilang quest kinabukasan. Kinabukasan, nagising sila na puno ng sigla at handang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Agad na tumawag si Lucy sa Clock Spirit at sumakay dito dahil natatakot siya sa sumpa, habang si Natsu at Gray ay naglakad ng walang iniintinding panganib, handang harapin ang kahit anong banta. Biglang naramdaman nila ang pag-uga ng lupa at lumingon para makita ang isang dambuhalang daga na may nakakatakot na ngiti. Mabilis na kumilos si Gray at gumawa ng ice shield sa harap nila, pero pinaputok sila ng daga ng isang mabahong likido. Sinimulang habulin sila ng daga habang patuloy na nagpapaputok ng mabahong likido. Ginamit ni Gray ang ice floor na nagdulot sa daga na madulas at bumagsak bago tuluyang ma-knockout. Napansin ni Lucy ang isang dambuhalang sirang tomb-like na estruktura at sinabi na doon sila dapat maghanap ng silungan, pero abala sina Natsu at Gray sa pagtatangkang patayin ang daga ng tuluyan, ngunit walang nagtagumpay. Sa huli, pumasok sila sa sirang tomb kung saan ang mga pader ay may magagandang moon emblems at spells. Sinabi ni Lucy na dahan daw ang kumilos, pero si Natsu, bilang malaking tanga, ay tumalon sa sahig na nagdulot ng pagkabasag nito at lahat ay nahulog. Nang makabalik sa kanilang balanse, tumakbo si Natsu para maghanap ng iba pang bagay, parang bata, pinipilit sina Gray at Lucy na sumunod sa kanya. Naglakad sila patungo sa gilid ng bangin at nakita ang isang dambuhalang frozen structure na may halong yelo, at sa loob nito ay tila may nakapirming halimaw. Labis itong ikinagulat ni Gray na nauutal at nanginginig habang sinabihan siya ni Lucy na kalmayan ang sarili. Sinabi ni Gray na ang halimaw ay si Deliora, ang Demon of Destruction, at wala siyang ideya kung paano ito napunta rito. Biglang narinig nila ang maraming boses malapit kaya mabilis silang nagtago. Pumasok sa lugar ang dalawang lalaki, ang isa ay mukhang payat na unggoy, ang isa naman ay parang asul na cactus. Biglang pumasok ang isang babae na naka-uniforming maid at ipinaalam sa kanila na may mga intruder na malapit at nasugatan ng daga na tila kaagapay nila. Sinabi ng dalawang lalaki na kailangan nilang hanapin agad ang mga intruder at ilagay sa eternal sleep bago ang resurrection ritual, at tumakbo palabas ng kuweba. Nasa gilid si Gray, nanginginig habang inaalala na sinira ng halimaw na ito ang buong lungsod at pumatay ng milyon-milyong tao, at tanging buhay ng master ni Gray ang nakapigil dito sa nakaraan. Hindi niya pwedeng sayangin yon. Nakatayo sila sa harap ng halimaw, tahimik na nakatingin, nang sabihin ni Natsu na siya na mismo ang sasagupa sa halimaw. Sinuntok siya ni Gray palabas, sinasabing huwag lumapit sa halimaw dahil baka matuno ang yelo at mapalaya ito. Labis na naapektuhan si Gray ng halimaw at hindi makapag-isip ng maayos, ngunit sinabi sa iba na mananatili sila sa lugar at maghihintay ng gabi, dahil naniniwala siyang may koneksyon ng liwanag ng buwan sa presensya ng halimaw. Gusto sana ni Natsu na habulin ang mga kalaban pero sa huli natulog siya sa sahig. Tinawag ni Lucy ang isang heart-playing spirit na nagpatugtog ng hardcore rap music para sa kanila, at sa huli lahat sila ay nakatulog. Nang sumapit ang gabi, biglang nagising sila sa pag-uga ng lupa at nakita ang misteryosong purple na liwanag na dumadaan sa bubong ng kuweba at direktang tumama sa halimaw. Natakot si Gray at halos mawalan ng ulirat bago sabihin sa kanila na sundan siya pataas, kailangan nilang hanapin ang pinagmulan ng liwanag. Umakyat sila at nakita ang maraming magic circles, at sa wakas ay narating ang tuktok kung saan may mga tao na gumagawa ng isang lihim at komplikadong magic ritual. Biglang na-realize ni Gray na kayang i-dispel ng purong moonlight ang kahit anong magic, at sinusubukan itong gamitin ng mga kalaban para palayain ang halimaw mula sa kanyang yelo. Gusto agad ni Natsu na sumugod sa kanila, pero nahikayat siya ni Gray na huwag muna. Dumating na ang dalawang lalaki mula kanina kasama ang maid girl na nagrereklamo na hindi nila makita ang mga intruder, pero nagpasya silang hindi na ito mahalaga. Kasama nila ang isang naka-armor na lalaki na nakilala ni Gray bilang si Leon, pangalawang estudyante ng kanyang master at dating kaibigan. Wala siyang ideya kung bakit narito si Leon at tahimik lang siyang nakaupo habang sinasabi ng mga tauhan nito tungkol sa mga taga-nayon na nag-request ng quest para pigilan ang kanilang plano. Sinabi na lang ni Leon na patayin na lahat ng taga-nayon para walang makapigil sa kanila. Nagulat si Gray, pero sumabog na ang pasensya ni Natsu. Tumalon siya sa ibabaw ng pader, sumisigaw na siya ang intruder at ipapakita ang lakas niya. Napansin ni Leon ang marka sa braso ni Natsu, ang Mark of Fairy Tail, at sinabi sa kanyang mga tauhan na huwag na sayangin ang oras at agad harapin ang mga taga-nayon. Tumakbo si Natsu papunta sa kanila, pero sa gulat niya at mas galit, nauna si Gray at ginamit ang Ice Spike Magic para itulak pabalik ang lahat. Tumalon si Leon at kinontra ito gamit ang parehong magic.
Inutusan muli ni Leon ang kanyang mga tauhan na patayin ang mga taga-Nayon. Nang subukang lumapit ni Natsu, ginamit ni Leon ang ice magic para i-freeze siya sa loob ng isang bola. Sinubukan niyang gawin ng pareho kay Lucy, pero agad siyang sinalakay ni Gray gamit ang ice magic, kaya napilitan si Leon na depensahan ang sarili gamit ang ice shield. Nagbigay ito kay Natsu at Lucy ng pagkakataon na makatakas ng ligtas habang sinusundan ng mga tauhan na umatake sa Nayon. Muling hinarap ni Natsu si Leon na ikinagalit ni Gray. Sinuntok niya si Natsu palabas ng bangin para ligtas ito dahil baka madamay siya sa labanan at masaktan. Sa wakas, bumangon si Natsu at sinubukang gamitin ang fire magic para matuno ang yelo pero wala itong epekto, kaya nagdesisyon na lang siyang magpatuloy sa paglalakad at pumasok sa gubat para hanapin at ipagtanggol ang Nayon. Samantala, nakikipaglaban si Gray kay Leon. Lumalabas na noong nakaraan, hinarap ni Gray si Deliora na nauwi sa sakripisyo ng kanilang master para masil ang demon. Si Leon, nagalit at nais maging mas mahusay kaysa sa kanyang master, ay pinananatili ang sama ng loob hanggang ngayon. Ginamit niya ang icy magic fist para suntukin si Gray na natapon pero muling bumangon kahit sugatan. Galit na galit si Leon at gumawa ng mga ice eagles na isinugod kay Gray. Gumawa si Gray ng ice wall pero nahulaan nito ni Leon at nilinga ng mga eagles ang wall, tumama kay Gray sa katawan. Hindi pa rin nawala ng espiritu si Gray at gumawa ng ice hammer, pero agad itong winasak ni Leon na pinilit siyang umatras. Dahil desperado, ginamit ni Gray ang isa sa pinakamalakas niyang icy spike attacks na napilitang umatras ang mga tauhan ni Leon, pero winasak ito ni Leon at sinabi kay Gray na tanggapin na ang pagkatalo, sabay gamit ng ice dragon para magbigay ng little hit. Hindi pa rin nawala ng determinasyon si Gray at patuloy na bumangon na ikinainis ni Leon. Sinugod siya ni Leon ng sunod-sunod na malulupit na atake habang si Gray ay hindi na makapagtanggol, dala ng guilt sa pagkamatay ng kanyang master. Sinabi ni Leon na iisa lang ang paraan para mapatunayan ni Gray na mas mahusay siya kaysa sa kanyang master, buhayin ang halimaw at talunin ito muli. Lumalala ang sitwasyon para sa ating mga bida, pero sa kabilang dako, natanggap ni Erza ang balita tungkol sa 3 wizards na pumunta sa isla. Agad niyang na-hijack ang isang piratang barko at patungo sa isla na tila nag-iisang pag-asa ni Natsu, Gray, at Lucy sa nakamamatay na isla. Ito na ang katapusan ng video. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming videos at panoorin ang susunod na video sa screen.